Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual ni Kristo. Si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo at ang ama ni Kristo ay Espiritu, kaya si Kristo ay Diyos dahil ang Espiritu ay Diyos. At sa araw na to ang topic ko ay Roman Catholic leaders, mga bulaang propeta, magnanakaw at antikristo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas, ng Antikristo, at ng Satanismo na nagpupuri at sumasampalataya sa demonyong si Satanas. Gawa nitong si Ferdinand Magellan na napadpad sa ating bansa, ang ating bansa na dating malaya at mapayapa na siyang lupang hinirang ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ay sinakop ng mga Espanyol at namuhay sa kadiliman. Ang pangalang Maharlika, na siyang totoong pangalan ng ating bansa, kasi noong unang panahon, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa atin para makapagpalit kalakal. Honestly, ang ating bansa ay walang relihiyon, at ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taong pumupunta noon sa atin para makipagpalit kalakal, kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. At ito nga si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na utusan ng Judas na hari ng Espanya ay napadpad sa ating bansa. At siya yung nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at rebulto ng Santo Niño. At dahil kay Ferdinand Magellan, namuhay ang ating bansa sa kadiliman dahil itong mga Roman Catholic leaders ay mga bulaang propeta na silang nanlilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo ay nasakop ng mga Espanyol. At inari ng mga Espanyol ang ating lupa, binura ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na sinunod doon sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Kristo ay Espiritu at siya ay ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Si Kristo ay naging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Yung mga salita at aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo, kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga pare na naging saling lahi ni Abraham ay mga antikristo. Sila yung nanghikayat sa mga tao at nanlilang din kay Judas Iscariot para ipagbenta ni Judas Iscariot si Kristo sa kanila at parusahan si Kristo na wasakin yung katawan ni Kristo at ipako sa krus. Ang katawan ni Kristo, sagradong tahanan niya ng banal na Espiritu. Ang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang mismong Espiritu Santo. Siya yung nagsugo kay Kristo para magbinyag sa mga tao sa pangalan ng Espiritu Santo, nang sa gayon, hikayatin ni Kristo ang mga tao na sambahin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan dahil ang Espiritu Santo ang totoong Holy Father at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, hindi yan sumasamba
sa banal na spirito na siyang Diyos na nananahan sa ating katawan. Ang sinasamba ng mga yan ay ang rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Ang Papa ng Romano Katoliko, honestly, ay isang malaking ulupong na sinungaling na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sinabi ng ulupong na to, Jesu non è spirito, Jesu è un uomo. Ang ibig sabihin ng Judas na to, ng Papa ng Romano Katoliko, si Kristo raw ay hindi spirito at si Kristo ay tao lang. Dahil hindi naman nakikilala ng ulupong na to, ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siyang lumukob kay Birheng Maria, ay ang totoong ama ni Kristo. Yang Papa ng Romano Katoliko ay isang malaking sinungaling. Lui è proprio un grande stronzo e bugiardo. Anak siya ng demonyong si Satanas. Hindi yun dapat iduluhin at sambahin at paniwalaan ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil ang espiritu na nananahan sa katawan niyan ay ang demonyong si Satanas. Ang kanyang sinasamba. Nilalapastangan niyang Espiritu Santo. Inidolo ng Papa ng Romano Katoliko na siya yung tawaging Holy Father dito sa mundo. Pero nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ito ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, kay Kristo ko rin tinanggap ang Espiritu Santo at nakilala ko na ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ay ang aking amang espiritual at Diyos na gumigising sa akin, na nagbibigay ng buhay sa aking sarili kaya ako umiiral dito sa mundo. Jesus Christ is the masterpiece of the Holy Spirit. He was been created by the Holy Spirit, not been created by the hypocrite man, which is the Pope in Vatican. The Pope is an evil man who are doing blasphemy against the Holy Spirit. He is not preaching the truth, encouraging people to repent, and let people know that the Holy Spirit is the only one, Holy Father, that all humankind should humble themselves to honor, praise, worship, and glorify the Holy Spirit with their body as their Creator and Heavenly Father. The Pope is Satan, who pretended he is the servant of God, but he is the devil. I am the masterpiece as well of the Holy Spirit. My body is a temple of the Holy Spirit. My soul is the child of the Holy Spirit, because my soul is born in the Spirit of the Holy Spirit. This is why I am speaking as well in behalf of the name of the Holy Spirit. Representing the Holy Spirit is the only one Holy Father, Holy God, that all humans should humble themselves to follow Jesus Christ, to give praise, honor, worship, and glorify the Holy Spirit with our body as our Heavenly Father, so that our sins will be forgiven and the Holy Spirit will recognize us as His offspring. Honestly, yung mga pare ng Romano Katoliko, mga ulupong lahat sila. The Pope is the beast, that he pretended that he is the Holy Father. But no one man is greater than the Holy Spirit. No one man can mock the Holy Spirit, because even the body of the Pope and all the priests of the Pope are temples of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the holder of their life. We humans don't have power to create our own body and soul. It is the Holy Spirit that's giving life to us. Honestly, dito sa aklat na to, ipinahayag ko kung bakit tayo umiiral dito sa mundo.
Sa science, sinabi ni Charles Darwin, the evolution of human life comes from the monkey. Pero dito sa aklat na to, dahil tinawag ako ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya at magpahayag ng katotohanan, na at tayong mga tao kaya nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay gawa niya. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng banal na spirito at ang espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kaya tayo umiiral dito sa mundo. Kaya tayo nag-i-exist dito sa mundo. Ang Espiritu Santo, ang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang siyang totoong nag-iisang Diyos at Espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. At maliwanag na sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng tao ay naging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Dahil maraming mga tao dito ang mas nagpupuri sa demonyong si Satanas na umiidolo dyan sa Papa ng Romano Katoliko na sumasamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga demonyo. Tinuruan tayo ng mga demonyo na sumamba sa ribolto. Pero dahil tinawag ako ng banal na spirito na nanaan sa aking katawan, na ipakilala siya na siya lang yung totoong Holy Father, at ipakilala na si Kristo ay anak niya, ito na yung pagdating ng Panginoon. Sinasabi ni Kristo na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Dahil ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu at ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na aking sinasamba, ang Espiritu Santo ang nagsasalita para magpahayag ng katotohanan. Na ako sinugo din lang niya. Pinili niya akong anak na babae dito sa lupa para magsalita patungkol sa Kanya at para magpahayag ng katotohanan patungkol kay Jesucristo, na si Kristo ay anak niya. Si Jesus ay sa Kanya nagmula dahil si Kristo ay Espiritu rin. May pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na maging kaisa niya, na magpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo. Ito yung mission ko, ang sumunod sa yapak ni Kristo, na hulihin din ang bawat kaluluwa ng bawat tao, na magsisi na sila, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero maraming mga tao ang nagagalit din sa akin sa pagsasabi ko ng katotohanan. Katulad ni Kristo, nagsabi siya ng katotohanan, kinagalitan siya ng mga pare, at pinapako siya sa krus, pinapatay siya sa krus. Pero ako, kahit papatay mo pa ako, wala kayong problema sa akin. Dahil ang aking katawan, sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Diyos na may gawa ng aking katawan at kaluluwa. At kapag ako pinatay ng tao dahil sa pagkasalita ko patungkol sa Espiritu Santo, honestly yung taong papatay sa akin, mamamatay din kayo eh. Dahil yung katawan nyo, sagradong tahanan din ng banal na spirito. Ang may hawak din ng buhay nyo ay ang banal na spirito. So, walang tao na makapanlilin lang sa banal na spirito santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Satanismo at Antikristo. Wala silang idinulot na kabutihan. Naghari-harian ang mga leaders ng Roman Catholic sa ating bansa. Pagdating sa politika, pakialamero ang mga demonyo. At piling ng mga demonyo, sila'y mga banal na dapat lahat ng tao susunod lang sa mga pare. Pero pinutukan kayong lintik na mga pare, hindi kayo mga banal, mga ulupong kayo. Naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapas tanga sa Espiritu Santo. Hindi nyo tinanggap sa puso nyo ang Espiritu Santo, ang inyong Diyos na may gawa ng buhay nyo, bagkus nagmataas at nagmayabang kayo sa banal na Espiritu.
itinaas nyo ang sarili nyo na tawagin kayong Father. At iduluhin kayo ng mga tao. Pero bilang ng mga araw nyo, yung simbahan ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, dudurugin niya at wawasakin yan ng taong bayan. At kayong mga ulupong, kayong mga pare, magtitipasan kayo, magsisitago kayo, pero yayanigin kayo. Kung saan man kayong lungga magtago, kahit pa sabihin nyo magtago kayo sa ilalim ng lupa, lilindulin kayo at maiipit kayo doon. Mamamatay kayo. So wala kayong mapupuntahan. Dahil alam ng Espiritu Santo na kayo yung mga demonyo. So kayong mga pare, tanggal yung mga kataas at kayabangan nyo. Ang sinasabi nyo na kayo ay nagpakadalubhasa sa pagiging pare. Pare ng ano? Pare ng Espiritu Santo? No. Nagpakadalubhasa kayo na maging pare ng papas ng Romano Katoliko. Yun ang inyong iniidolo na Holy Father. Hindi ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa akin, kaya sinasampal ko ngayon sa inyong katotohanan. Bilang na ang araw ninyong mga Roman Catholic leaders, kayo yung mga Illuminati, mga oligarko, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na hindi nyo tinanggap kay Jesucristo, ang banal na Espiritu. Hindi nyo nakilala na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na nananahan sa katawan ni Kristo, ay ang totoong Ama ni Kristo. Yang mga Roman Catholic leaders at ang Amerika, dahil ang ating bansa sinakop din niya ng mga demonyo ng mga Amerikano. Nung naglaban ng Espanya at ang Amerika, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano. Dahil naging tagapagsalita ako ng banal na Espiritu na siyang totoong nag-iisang Holy Father at Diyos na may gawa ng buhay ko at ng buhay ng buong sangkatauhan, ito yung naging bunga ng mga demonyo ng mga Roman Catholic leaders sa silang mga bulaang propeta na dumating sa ating bansa at ng mga Amerikano. Sinakop tayo ng mga demonyo, inalipin tayo ng mga demonyo, at itong mga demonyo magpasa hanggang ngayon, itong Roman Catholic leaders at saka yung American leaders, ang naghahari-harian sa ating bansa, na gusto nila ang politika sa ating bansa at ang mga tao sa ating bansa ay dapat lang sumamba sa kanila at sila yung paniwalaan. Putang ina ninyo kayong mga Roman Catholic leaders. Putang ina ninyo. Dudurugin talaga yung simbahan na yan ng Romano Katoliko. Kayong mga pare, bibigkisin kayo. Ang ina ninyo. Bibigkisin kayo ng mga tao dahil kayo mga masasamang damo. Kayo yung napadpad sa bansang Maharlika, na kayo ang nanlinlang sa mga tao, mga naging kaisa kayo ng demonyong si Ferdinand Magellan, na bulaang propeta, na nilinlang sa mga ninuno natin. Kayo, kahit kay Pilipino, sinasabi yung Pilipino, well, hindi na ako Pilipino. Sa puso ko at sa yung aking spirito, Maharlikano ako. Kaya gusto ring ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika, para makalaya na sa mga demonyong katulad nyo, tulad ng mga Amerikano na nanakop sa ating bansa. Tama si Tatay Digong at si dating late President Ferdinand Marcos. Kailangang ibalik ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Hindi Pilipinas. Ang Pilipinas ay nanggaling yan sa pangalan ng demonyong hari ng Espanya na si Philip II. This is the end of time. Ang Holy Spirit ang nag-iisang Holy Father. Hindi yung Stronzo na papa ng Romano Katoliko na nandun sa Roma. Stronzo yun. Budyardo. Anak yun ng demonyong si Satanas. Hindi yun nagpupuri sa banal na spirito. Mayabang yun. Nagmamataas at nagmamayabang yun sa banal na spirito, na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Yung papa ng Romano Katoliko na yan si Francesco, putang ina ka Francesco, ikaw na yung pinakahuli na magiging papa dyan sa Roma. Dahil yung doon sa aming bansa, yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin lahat yan. So yung ibang mga nasyon na umiidolo sa'yo, kung tatanggapin nila ang katotohanan
ng Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng kanilang buhay, tatalikod sila yung mga taong umiidolo sa'yo. So, ang mangyayari ngayon, yung simbahan mong putang ina mo ka, dudurugin din yan. Sa buong mundo, itong mga yung relihiyon ng Romano Katoliko, na naghari-harian dito sa buong mundo, putang ina mo ka, Francesco, bilang na ang araw mo. Hayop ka, hindi mo tinuro ang katotohanan. Hindi mo hinikayat ang mga tao na magrepent. Putang ina mo ka, ilang mga pare, maraming mga paring pedophilia, rapist at mga bakla, mga inosenteng kabataan, mga kababaihan, minomolestya ng mga kapare mong putang ina mo ka. Hindi mo nililinis yung baho at dumi dyan sa iyong simbahang putang ina ka. Hindi mo ba nalalaman ng katawan ng bawat tao ay sagradong tahanan ng banal na spirito at ang sino mang humalay sa katawan ng kapwa niya, may kasalanan yun sa banal na spirito? Tapos hinahayaan mo lang pinutukan ka ng lintik? Anong sinasabi mo pag mag-rosary? Putang ina ka, hindi rosary ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo. Kaya kayong mga Roman Catholic leaders, humanda kayo, maniningil ang Holy Spirit at dudumugin kayo ng taong bayan. Dahil bawat tao na magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo ay patatawarin ng banal na Espiritu at sila'y magiging anghel ng Holy Spirit. Kayong mga bulaang propeta, ang masasamang damo na napadpad sa bansang maharlika na sumikil sa kalayan at kapayapaan sa aming bansa. Kayong mga Roman Catholic leaders ay mga kampon ng kadiliman. Mga demonyo kayong lahat. Narito na tayo sa huling panahon. This is the end of time. Yung sinasabi ni Kristo, na bago pa man dumating ang katapusan, magkakaroon ng gera ang bawat nasyon, ang bawat kaharian, magkakaroon ng mga sakuna, ng mga lindol, magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Kristo, huwag mabahala dahil ito ay pasimula pa lang ng paghihirap. Hindi pa ito yung katapusan. Sinabi ni Kristo, mahahayag muna ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then iyon na ang katapusan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong Holy Father at amang espiritual na nagsugo kay Kristo ay siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. At siya yung bumalik, siya yung babalik. Dahil bawat katawan nating mga tao, sagradong tahanan niya ng banal na Espiritu. Hindi yung pag-aari ng Papa ng Romano Katoliko. Hindi yung pag-aari ng mga pari ng Romano Katoliko. Yung mga pari ng Roman Catholic at saka yung Papa ng Romano Katoliko, mga ulupong lahat sila. Mga bulaang propeta, mga magnanakaw, mga antikristo. At hindi nyo siya dapat paniwalaan at iduluhin. Dahil mga tao lang sila. At yung pinutukan ng lintik din ng Papa ng Romano Katoliko, inaalaw niya na ang dalawang kasarian magkaparehas ay ikasal. Putang ina mo ka. Hindi mo ba naintindihan na bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng banal na spirito at kasuklam-suklam at walang kapatawaran sa banal na spirito ang ikasal mong pareha sa dalawang lalaki o pareha sa dalawang babae? Yan ang itinuturo mo? Putang ina mo. Bilang na ang araw mo, tutudasin ka rin ng Holy Spirit. At yung kaluluwa mo, maglalangoy yun sa apoy ng impyerno. Dahil marami kang kaluluwang nilinlang at iniligaw ng landas. Hindi mo hinikayat ang tao na magpuri sa banal na spirito. Kundi ang ginawa mo, hinikayat mo mga tao na iduluhin ka na ikaw ang tawaging Holy Father. At hinihikayat mo mga tao na magdasal ng rosaryo, sumamba sa Rebolto, Santo-Santo na Diyos-Diyosan. Hindi ka Diyos na putang ina mo ka. Francesco, sei proprio un grande stronzo e bugiardo, figlio del diavolo. Ciao!